Bitawan nyo! Munti ko na kayo mapatay! Ang astig nito pare! Sana hindi tayo kumain ng niluto bago matapos ang araw. Kung naamoy nyo lang ito, grabe, tingnan nyo kung gaano kasarap. Magandang umaga, kakarating lang namin sa isa sa pinakaliblib na isla sa mundo. Mabubuhay ako gamit lang ang underwater bow at arrow sa mga susunod na araw. Napakaganda ng tanawin dito, may mga niyog, malinaw na tubig at bahura. Parang nababaliw na ako. Ito ang gagamitin natin sa mga susunod na araw. Parang underwater bow at arrow lang ito, simple lang. May elastic band at ang shaft ay mas malaki pa kaysa sa akin. Sandata talaga to, hiilahin mo lang ng ganito, tapos bibitawan. Halos napatay ko na kayo guys, boom! Woohoo! Sobrang mura nito, wow! Astig tayo ngayon, sa backpack may ilang gamit tayo, kasama ang kutsilyo na gagamitin sana sa paglilinis ng isda mamaya. At bukod doon, halos camera gear lang talaga ang dala natin guys. Meron tayong ilan sa pinakamagagandang bahura doon at hindi na ako makapaghintay na ipakita sa inyo ang ilalim ng tubig. Alam kong magiging hamon ito gamit ang sandatang to, kaya kahit anong makuha ko, kukunin ko na. Ang totoo, may maliit tayong lokal na bangka na gagamitin para mag-ikot sa mga isla dito. Sobrang ganda kasi dito para manatili lang sa isa. Gusto kong mag-island hopping kasama kayo at subukan natin makahanap ng masarap na pagkain. Isa sa pinaka-wild na bagay mga tol, sa tuwing nandito ako sa mga isla na to, hindi talaga nawawala ang sobrang dami ng basura na nakikita ko. Kadalasan, kinukuha namin ang kaya naming dalhin. Pero minsan, sobrang nakaka-overwhelm talaga ang problemang to. Tignan mo, grabe talaga. Grabe, may basura dito, may mga niyog din pero ang lala talaga. Tayong mga tao bro, kaya pa natin pagbutihin 100%. Wala naman talaga tayong masyadong magagawa dito, kundi subukan lang na makapag-ipon ng mas marami hanggat tayaan natin sa misyon na to mga tol. Mukhang dati, itong istasyon ng pang-iisda. Ang astig nito mga tol. Alam nyo, sobrang liblib talaga ng isla na to. Malinaw na ginawa ito ng mga tao na parang hintuan ng mga mang-ingisda kapag may huli silang isda. O baka kailangan nilang magpalipas ng gabi dito kasi pupunta pa sila sa mas malalayong isla. Tapos dito muna sila natutulog ng isang gabi o parang ganon. Sige, mag-explore pa tayo. Tingnan natin kung ano pa ang makikita natin. Pinagpapawisan na ako sa pabrika ng bag, kaya gusto ko na makahanap ng mga niyog. Tingnan mo to pare, laging may mga sapatos dito. Tingnan mo to. Laging may mga banga, bote, mga kahoy. Ano ba to pare? Tingnan mo to, tingnan mo yon. Parang Yeezy na sapatos sa damuhan ng astig bro. Sige, tuloy lang tayo. Papasok na tayo sa parang gubat dito. Ang daming puno ng nyog. Ang astig nito pare, grabe. Balik tayo sa patag ng isla at tingnan ang marka ng mataas na tubig. Baka may magagamit tayong magagandang gamit dito. Tingnan mo to pare. Grabe bro, tingnan mo to. Ang mga isla dito tol, may ilan sa pinakamagandang kabibe sa mundo. Iwan natin yan dito sa tabing dagat para maging tahalan ng hayop tulad ng ibang hermit crab dito. Pinaka-wild dito, pag sumipol ka, lalabas agad sila sa kabibe nila na handa na. Nakita mo siya lumabas? Astig yun. Siguradong ihi ng tao yan. Ha, ano? Ito na ang pinaka-astig na puno ng nyog na nakita ko sa buong buhay ko. Meron tayong isang malaking puno ng nyog na talagang nakausli. Isa yan sa pinaka-astig na puno ng nyog na nakita ko. Wala niyog sa puno pero Ang ginawa nila ay ito mismo dito. Kita mo itong piraso ng kawayan? Galing yan sa isang matandang mangingisda. Ang ginawa nila ay pinuto nila ang piraso ng kawayan na yan at ang gagawin nila ay itutulak nila ito sa puno ng nyog at papatumbahin lahat ng mga nyog. Nagpahinga lang ako rito sa lilim ngayon. Literal na pinagpapawisan ako ng sobra. Mga kaibigan, gusto kong makabawi ng kaunting lakas. Sa tingin ko, kukunin ko itong malaking piraso ng kawayan dito.
Sa tingin ko, pwede nating subukang kumuha ng ilang niyog. At mula doon, sa tingin ko, sisimulan na natin galugarin ang mga bahura dito. Tingnan natin kung makakakita tayo ng ilang mga hayop. Mga kaibigan, ang mga isla na ito, sobrang kamangha-mangha at yung bahura doon ay grabe talaga. Pare, totoong hindi ka pani-paniwala. Hindi mo ito mapaplalo. Nagpapahinga ako sa ilalim ng puno ng niyog at tingnan mo ang nakita ko. Alisin natin ang buhangin. Oh, tingnan mo yan. Ang astig nun. Ayos, handang-handa na tayo para sa laban na yon. Ang dami mong makikitang inanod dito. Buhangin kahit saan. Wala akong masyadong nakikita sa may unahan pa ng baybaying ito, mga tol. Karamihan ng magagandang bagay ay bandang pinanggalingan pa natin. Sa tingin ko, kunin natin ang isang piraso ng kawayan at hanap tayo ng nyog. Tama? Kukunin natin ito. Tara na, baby! May mga puno ng niyog dito pero ang taas nila. Grabe. Baka pwede natin subukan dito sa isa. Tama, may isa sa taas. Subukan natin kunin. Yung mga niyog na yon ay nasa kakaibang posisyon, mga tol, at hindi ko sila makuha. Kaya kailangan nating magsimulang maghanap sa baybayin. Tingnan kung makakahanap tayo ng iba pa, tol. Iniisip kong umakyat sa puno na yon, pero delikado talaga dito ngayon. Kung mahulog ako mula sa puno na yon o kung ano man. Malamang lugot ako at wala ang tutulong. Nagawa na natin, tol. Oh, may mga niyog na tayo, hindi ako makapaniwala. Medyo pumalpak tayo kanina kasi sobrang tigas ng isang puno, tol. Ayokong mapahamak pero may nakita tayong mas mababang niyog at nakuha natin ang magagandang berdeng niyog. Sobrang pagod na ako pero may sariwang niyog tayo at mahalaga yon. Ipapakita ko kung paano buksan to kahit walang kutsilyo o gamit. Kita niyo yung dulo na may 3 B dito? May isang patag na bahagi dyan. Ewan ko kung nakikita nyo, pero yon talaga sa tingin ko ang pinakamabaw na parte ng niyog. Kung basagin natin yan, dapat agad mabuksan at mainom. Tingnan natin. Ayan na. Nagawa na natin, pare. Nagawa na natin yun, pare. Tara, sakay na sa bangka at subukan nating makakuha ng pagkain para simulan ang hamon. Meron tayong pinakamaraming biodiversity sa buong mundo na ibig sabihin 75% ng lahat ng hayop na nabubuhay sa dagat ay dito talaga nakatira sa mga tubig na to. Ngayon mag-e-explore tayo gamit ang bangka para makita kung ilan ang mabibilang natin. Sa likod natin ay may malinaw at asul na tubig at dala natin ang isa sa pinakamasayang sandata sa mundo. Nandyan ang bangka natin sa malayo at may pain kahit saan. Tingnan mo, grabe yung bait ball na to. Grabe, gusto ko talagang lumusong sa tubig na yan para makita kung anong ginagawa ng bait ball na yon. Sobrang astig, tara na! Talagang tinatamaan nila ako. Tiyan mo to, tiyan mo, ang dami nila. Tinatamaan nila ako sa muka. Isa rito, siguradong kayang patumbahin ako.
Kaya ako naman itong saluhin ng kamay ko. Walang duda, isa yun sa pinakawalang kwenta ko naranasan. Ang daming isda tumatama sa ulo at masko, nahuhuli ko pa sila gamit kamay ko. Bro, grabe talaga. Kaya tayo nag-explore ng mga isla na to mga tol. Siguro dong nakakabaliw ang mga makikita natin sa video na to. Kaunting patikim pa lang yan. Sige, sakay na tayo sa bangka. Simulan na nating mag-explore dito. Tingnan natin kung ano pa ang makikita natin. Tara na, nakasakay na tayo sa bangka. Ngayon makikita nyo ang mga nagkalat na isla sa paligid ko. At ang gagawin natin ay hahanapin lang talaga ang mga pinakamagagandang spot, mga tol, yung may pinakamaraming buhay ngayon. Sana ay makatulong yan para makakuha tayo ng pagkain ngayon. Kailangan ko ng tulong kasi parang wala akong silbi gamit ang sandatang yon. Parang konkretong parachute. Sana hindi tayo mapilitang kumain ng niluto sa dulo ng araw. Tara, tingnan natin ang vibes. Nakaupo lang ako sa unahan ng bangka natin. Papalapit na tayo dito sa isla ngayon. Mukhang kristal, sobrang linaw. Siguro nakikita nyo rin itong hindi kapanipaniwala, walang hangin, kristal na malinaw na tubig. Nandito na tayo. Grabe, tingnan mo ang tubig. May Gatorade spick na tubig pa na palaso at fins na tayo. Oras na ang manghuli, pasok na tayo sa tubig, excited na ako. Tara na, baby! Woohoo!
Grabe pare, ibang mundo talaga sa ilalim. Hindi ka paniwala. Grabe pare, sobrang hindi ka panipaniwala doon sa ilalim mga tol. Siguro ito na ang pinakamalinaw na tubig na nakita ko sa buong buhay ko. Pero nauwi kami na walang pagkain dito sa isla at mukhang lumala pa ang panahon. Unti-unting pumasok ang mga ulap. May kaunting kidlat sa malayo, paubos na rin oras natin ngayong hapon at habang sinasabi ko yan, nagsisimula ng umulan pare. Sobrang hirap talagang makahuli ng isda doon sa ilalim at sa tingin ko ang dahilan ay dahil sobrang linaw ng tubig. Nakikita na agad ako ng mga isda kahit malayo pa lang. Hinila ko na ang pana at palaso ko pero walang nahuli. Hindi ako makapaniwala na wala kaming pagkain sa unang araw. Magpapahinga muna kami at magpapagaling ng sugat. Sana bukas makabalik kami ulit pare. Uupo kami, manonood ng sunset, magpapahinga. At bukas, susubukan ulit kahit wala pa kaming pagkain mga pare. Sobrang blessed ko pare na nandito ako sa mga isla. Nililibot ang malinaw na tubig na in-explore namin kanina. Nakaupo ako sa isang puno ng palma sa gitna ng kawalan sa kapuluang ito. Salamat Diyos sa sandaling ito. Lumalapit na yon ang mga isdang loro sa mababaw, pero hindi sila ang hinahanap natin. Dito sa mga isla, hindi ka nais-nais sa mga tao ang manghuli ng mga ganitong isda. Sila ang kumakain ng lumot sa korales, kaya nalilinis at nananatiling malusog ang mga bahura. Ang daming grupo ng isdang loro, kitang-kita mo sila lahat. Magandang umaga sa inyo at nagising kami ngayon sa napakagandang isla na ito. Pare, tingnan mo parang salamin ng dagat hanggang abot tanaw. Kita mo na sumisikat ang araw, mga tol. Determinado talaga akong kumuha ng pagkain gamit ang sandatang ito pare. Buong gabi akong walang kinain kaya sobrang gutom ko ngayon umaga. Ngayon mag-e-explore tayo ng kakaibang mga isla, sasakay sa bangka at maghahanap ng bagong lugar para makakuha ng pagkain gamit ang palaso pare. Pero may alam ako magandang lugar dito sa isla na pwedeng lumangoy. Ayos pare, may maliit na pantalan dito. Talon tayo at silipin natin sa ilalim.
Grabe ang umaga. Tara, sakay na tayo sa bangka at itutuloy ang pag-explore na yung ikalawang araw. Mga tol, kararating lang natin sa cool na maliit na isla. Nasa backpack ko ang Panat Palaso. Excited ako! Sa tingin ko may malalaking isda doon na sana mahuli natin gamit ang tana at palaso. Siguraduhin nating maayos ang gamit natin. Oo, ayos siya. May quick revive tayo dito. Ngayon, kapag ininom ko to, alam nyo na, parang mabubuhay ulit ako. Tara na, baby! Kailangan ko ng lahat ng enerhiya na makukuha ko para sa araw na to. Tara na! Ayos, handa na tayo, may pana na tayo, panahon na para malaso. Para napatumba ako kayo at sobrang excited ako, ang saya ng pakiramdam. Mag-iwan kayo ng hura sa comments, yan ang sinasabi natin tuwing may quick revive. Maganda na tayo, pumunta sa tubig at tingnan kung may makukuhang pagkain.
Woohoo! Nagawa na natin. Tama, nandito na rin tayo sa wakas. Nandun kami ng ilang oras, puro minti sa kaliwa, kanan at gitna. Pero may nakuha kami at yun ang mahalaga. May karne kami para sa ikalawang araw. Masakit ang katawan ko ngayon, ang tagal kong nasa tubig. Nakita nyo, puro mintis ako sa lahat ng direksyon. Para lang ako nagbabantay ng barley. Sa totoo, wasak ako noon. Pero guys, may sariwang karne tayo at magsisindi na tayo ng apoy para sa day 2. Kung alam nyo lang gaano ako nilalamig na yon. Ito ang tinatawag na isdang siruhano. Tingnan nyo ang mga kulay nito. Kapag tinaas ko ang palikpik niya ng ganito, sobrang dilaw, may asul pa siya. At meron silang parang talim sa likod. Ayan o, kita nyo, grabe. Ngayon, kapag tinamaan ka niyan, tiyak na masasaktan ka. Parang kutsilyong tumutusok. Sa nakaraang 46 na oras, nangangaso ako pero wala akong nahuli. Ngayon, nakuha natin ang malupit na isda. Tingnan nyo, hindi maganda ang itsura ng ulo nito. Gagawin natin ang pinaka-astig na luto sa isla, ilalagay ang isda dito, ayos ka na. Mag-iipon ng kahoy na panggatong at magsisindi ng apoy. Dahil sobrang gutom na talaga ako ngayon, nawawala na ang boses ko sa sobrang pananabik. Tingnan mo lahat ng ito. Okay. Meron tayo malalaking sanga. Kailangan natin maglagay ng panggatong sa gitna, lahat ng mga halamang dagat na ito. Pwede natin itong gamitin bilang panggatong. Mukha siyang basket ng bulaklak, pero panggatong lang na madaling magliyab. Ang ideya ko sa paglulutong ito ay kailangan ng malakas na apoy. Ibubuhos natin ang panggatong dito, sisindihan at lulutuin ang isda para sa ikalawang araw. Woo! Tara na! May magandang isda tayo dito. Magluluto tayo sa kakaibang paraan mga tol. Una, hihiwain natin ito sa kakaibang paraan. Kukunin ko na. Gagawa lang ako ng maliit na hiwa sa likod ng ulo nito. Ngayon, ang dahilan kung bakit ko ginawa ang hiwang yon, makikita nyo na tatanggalin ko ang ulo at mga laman loob nito ng sabay. Kaya ang gagawin ko mula rito ay tatapat ko ang aking kutsilyo sa 45 degree at dahan-dahan kong hihiwaing pababa. Makikita nyo, tingnan nyo, iyan ang ulo at laman loob. Sa isang hiwa, natira na lang ang karne at katawan. Oo, medyo mabuhangin siya pero wala na ang mga laman loob. At mga pare, herbivore ang isdang to. Kaya damong dagat at iba pa ang kinakain niya. Mas mabaho pa sila kaysa ibang isda. Kumuha tayo ng korales, gagamitin natin plato. Hahati muna natin sila sa mga piraso na ganito kahaba, saka natin siya tadarin. Masaya to. Handa ka na ba? Hindi gumana. Yan ang gusto natin. Kita mo tong maliliit na piraso? Astig yan. Tingnan mo yung karne na yan. Bakit ko ba lagi na ihuhulog ito sa buhangin? Tingnan mo yung karne. Literal na kumikislap sa hayop na yan, ang ganda at puti. Ang gagawin natin ay aaya tayo at kukuha tayo ng isang bagay na magpapahintulot sa atin na maluto to. Gagawin natin kebab style, pare. Kailangan natin ng matibay na kahoy, hindi pwede ang kawayan dahil mahina. Sige, baka pwede na to. Oo, yan ang gusto natin dyan. Ayos, gagawin natin kebab style. Kaya hahatiin ko ito agad sa gitna. Tatalasin ko lang ang mga dulo nito. Kita mo, meron na tayong isa dyan. Dalawang matulis na tuhog para sa kebab. May maganda tayong baga dito. Kukunin natin ang mga stick natin, ilalagay natin diretso ang mga isda.
Kita mo ang ganda ng laman. Ipapasok natin ang isa sa ilalim ng bahaging laman at yung isa naman sa ibabaw, tapos pwede na itong ilagay diretsyo sa ibabaw ng apoy. Sisiguraduhin nating mailalagay lahat ng piraso. Para mailagay ito sa apoy, ilalayo ko ang mga troso. Piraso ng korales. Ilalagay natin ang mga stick natin sa piraso ng korales. Tapos kukuha ng ilang bato. Makikita nyo kung ano ginawa namin. May mga batong sumusuporta sa mga tuhog namin sa apoy. Sisiguraduhin namin tuloy-tuloy ang apoy sa ilalim, panatilihin ang baga at magbibigay ito ng magandang init. Sige, hindi ko kayo nolokohin. Medyo mabuhangin siya ngayon pero wala akong pakialam. Nasa apoy na ang isda iniihaw. Tignan nyo. Sa totoo lang, ang sarap talaga. Grabe pare. Ayaw natin na direkta sa apoy, gusto natin medyo malayo ng kaunti para maganda ang kulay. Sana masarap talaga ang karne na to. Sige, makikita mo na unti-unti na itong naluluto. Siguraduhin natin na hindi ito masusunog. Kunin ang mga sanga natin, siguraduhin na hindi nasusunog. Baliktarin agad. Grabe, ang sarap tingnan yan. Mukhang sobrang lutong yan. Ayos na tayo. Tingnan mo yan. Sarap tingnan ng karne na yan. Kung naaamoy nyo lang, ang bango talaga. Ang buong layunin nito ay para pumasok ang usok sa loob ng karne at gawin itong sobrang mausok ang lasa. Ibig kong sabihin, balatan mo lang lahat ng puting piraso ng karne. Grabe, gutom na talaga ako ngayon. 2 araw na akong hindi kumakain mga tol at nakita nyo kung gaano kahirap gamitin ang pana at palaso. Masaya na ako na may pagkain tayo dito sa isla. Tara na! Hey, great! Tingnan mo to. Ipakikita natin dito ang mga isda natin. Kunin na natin ang mga isda natin. Grabe, tingnan mo yan. Wow, ang lupit. Tingnan yan. Alam nyo, nitong 2 araw nangangaso tayo gamit ang pinakamahirap na sandata. Ngayon, may maganda tayong karne. Tingnan nyo ang kebab style dito sa tabing dagat. Tara, kumuha tayo ng isa. Grabe, tingnan nyo itong kain. Tikman natin. Barbecue style. Tingnan nyo itong mga piraso ng karne na pinupunit ko. Ito talaga ang punto. Akala walang kwenta ang isdang ito, pero ang sarap pala kapag niluto sa apoy dito sa mga liblib na isla. Ganito ang buhay namin. Kita-kits sa susunod na adventure. Marami pang videos dito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe.